Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Lucio. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Siquijor. Alas 4 pa lamang ng hapon. Siksika na ang bahay sa bunga na pagmamay-ari ni Don Paquito. Wala nang ibang sabungan sa lugar. Kumpleto din naman sa papeles kaya tuloy-tuloy ang operasyon umaga man o gabi. Depende sa lakas ng pustahan. Kabilang na si Lucio sa halos 100 sugarol na sumasadya sa bahay sa bungan. Ngunit naiiba ito sa lahat. Dahil sa tangang medalyon na nagbibigay swerte sa kanya. Walang palya. Lahat panalo. At sa bawat pagtaya ay limpak-limpak na salapi ang napapanalunan. Isa din ito sa pinagtataka ng nakakakilala sa kanya. Dahil sa kabila ng malaking halagang naiuuwi, iisang pares lamang ng damit at sapatos ang palaging suot sa araw-araw. Kupas na maong, lumang sapatos at puting t-shirt na nagkulay kalawang nasa kalumaan. Ang hindi nila alam, pinapadala ni Lucio ang pera sa probinsya kung saan naroon ang mga magulang na kahit matanda na, patuloy pa rin sa pagtatrabaho sa bukid. Malawak ang kanilang lupain doon at para matugunan ang pangangailangan, ang perang ipinapadala ang solusyon. Nagsusugal ito hindi dahil sa bisyo, kundi para sa pangangailangan ng karamihan. Hindi man niya ito responsibilidad, subalit natutuwa siyang gawin ang ganitong bagay. O paring Goryo, baka naman pwedeng makautang dyan. Ang laki na ng halagang naipanalo mo. Pangatlong tayaan pa lang ito. Wika ni Mang Nono. Oo nga paring Lucio. Ano nga ba ang sikreto mo? Walang palya ang pagkapanalo mo. Dagdag ni Mang Lito. Ilan sa mga tao sasabungan Depende lang yan sa kapit ng swerte mga pare. Magdasal muna kayo bago magsugal. Tugon ni Mang Lucio. Pakikinggan ba ng Diyos ang dasal ng isang sugarol? Tanong ni Mang Lito. Nagtawa na naman silang tatlo sa sinabi nito. 2,000 na ang talo ni Mang Lito. Samantalang 1,700 naman ang kay Mang Nono. Ngunit dahil parehong negosyante at may lihim na transaksyon sa ibang bagay, malaki din ang kinikita at lahat ng yun nauuwi lamang sa sugal. Sa kalagitnaan ng sabungan, napatingin si Mang Lucio sa itaas. Sa may ikalawang palapag ng bahay sa bungan, kung saan tumataya ang mga malalaking tao katulad ng nagsisilbi sa gobyerno at iba pang kilalang negosyante ng lungsod. Mula sa itaas, naaamoy niya ang kakaibang samyo. Amoy na pagmamay-ari ng hindi normal na tao. Makalipas ang ilang sandaling pagtingin, nahanap niya ang nagmamay-ari ng nasabing amoy. Galing sa lalaking bagong dating. Nakaupo ang lalaki sa tabi ni Don Paquito. Kasama pa niya ang 2 tauhan. Patuloy lamang sa pagtaya si Mang Lucio. Sinusulyap-sulyapan niya ang kinalalagyan ng 2 at napagtantong nagmamakaawa si Don Paquito sa bisita. Hindi naman ito nagtaka kung ganon. Dahil marami namang sumasadya kay Don Paquito para maningil ng utang.
Ngunit sa lahat ng tagasingil, ang lalaking ito ang naiiba. Sinundan pa niya ito ng tingin hanggang sa paglabas ng bahay sabungan. O paring Lucio, alis ka na. Hindi pa nga kami nakakabawi. Tanong ni Mang Lito. Saka ka na umuwi, paring Lucio. Maaga pa naman. 8:00 pa lang ng gabi. Dagdag ni Mang Nono. Pasensya na mga pare. Nakalimutan kong kunin yung kalabaw kong nakatali sa puno eh. Tugon ni Mang Lucio. Nagmamadali na itong lumabas matapos makapagpaalam. Sakto namang paglabas niya. Nasa bakuran pa ng bahay sabungan ang lalaking sinusundan. Dun Manalo, mukhang hindi na makakabayad ang matandang yon. Mas mabuti na sigurong kunin mo na ang bahay sabungan eh. Wika ng isa sa mga kalalakihan. Mabuti pa nga Don Manalo. Balita ko, marami ding utang sa ibang matandang yon. Kaya siguradong hindi ka na mababayaran. Dagdag ng isa pa. Bigyan pa ng palugit. At kung hindi talaga makakabayad, kunin natin ang sabungang ito. Tugon ni Don Manalo. Mahaba ang naging usapan ng tatlo habang patingin-tingin sa bahay sabungan. Tahimik namang nakaupo si Mang Lucio sa may pintuan at nakikinig. Hanggang sa napansin niya ang kakaibang titig ng tinatawag na Don Manolo sa buntis na dumaan. Napaayos pa ito ng tindig sabay lunok ng sunod-sunod. Pagkatapos, hindi nilubayan ng tingin ang buntis kahit nasa malayo. Nang magkatinginan ang tatlo, mukhang may ibig itong sabihin. Dahil kagad silang sumakay ng sasakyan, sinundan ang dinaanan ng babae. Kinutuban si Mang Lucio ng mga sandaling yun. Kaya sinundan niya ang tatlo. Tama naman na meron siyang bisikleta at kagad itong nakasunod. Mabagal lamang naman ang takbo ng sasakyan ng mga ito. Hanggang sa napansin ni Mang Lucio kung saan papunta yung babae. Dadaan ito sa kalagitnaan ng masukal na kagubatan na maliit lamang ang daanan. Mabibilis ang pagakbang nito matapos matunugan na may sumusunod. Medyo nahirapan din ito dahil meron pang bitbit sa magkabila ang kamay. Gawa ng galing pa sa pamilihan. Dahil hindi nakakasya ang sasakyan ni Don Manalo sa daan, ipinarada niya ito sa tabi. Naglakad at sinundan pa din yung babae. Nang mapansin ni Mang Lucio na takot ang buntis, natataranta at hindi na mapakali, binilisan niya ang pagpadiyak ng bisikleta. Lumihis ng daan at sinalubong ang babae. Halos matumba pa ito sa gulat. Kagad naman itong nawala nang makilala siya nito. Iyon ay anak ng pinsan ni Mang Lucio. Hinatid niya ang buntis sa kanila at doon na lamang din muna nagpalipas ng ilang oras. Hindi pa niya magawang umalis dahil nasa paligid pa ang banta. Nang tuluyang mawala ang mga ito, doon lamang nagpaalam ang matanda. Pasado 10:00 na nang makauwi si Mang Lucio. Habang pauwi, bigla na lamang itong napahinto sa bakuran ng tahanan. Matapos mapansin ang iilang presensyang biglang lumitaw. Malapit lamang din sa kakahuyan ang bahay kaya naman kagad itong napatingin doon. Sa isang puno, kagad itong may napansing kakaiba. Sa likod nito nakatago ang isa sa mga presensyang napansin. Sa kabila ng banta, naging kalmado lamang si Mang Lucio. Maingat na bumaba ng bisikleta. Itinali ito sa tabi at humarap.
Saktong pagharap ay bumungad sa kanya ang isang aswang. Ilang hakbang lamang ang layo mula sa kinatatayuan. Mukhang gutom na yung nilalang. Walang tigil sa pagtulo ang laway at gustong-gusto ng sumunggab. Mula naman sa likuran ay napansin ni Mang Lucio ang dalawa pang tao. Kahit hindi kilala dahil malayo at madilim sa bahaging yon, batid niyang ito yung mga taong sinundan kanina, ang grupo ni Don Manalo. Bago pa man tuluyang makagawa ng anumang kilos, hindi na nakapaghintay ang kaharap na aswang. Sumunggab ito at kagad nangalmot. Habang si Mang Lucio naman, sa kabila ng edad na 56 na taong gulang, malakas pa rin, mabilis at maliksi. Kaya madali nitong nasasabayan ang galaw ng aswang. Hindi na rin bago sa kanya ang kasalukuyang ganap. Dahil ilang beses na itong may nakaengkwentrong aswang. At dahil ordinaryong aswang lang naman ang nakasagupa ngayon, nasa wangis lamang ng tao at hindi nakakalipad. Naging patas sa kanya ang laban. Iniilagan lamang ang kalmot habang humahanap ng tiyempo para makagante. Ngunit hindi niya inaasahang mangingelam ang nag-iisang anak matapos na mabuksan ang pinto. Kagad itong nagsaboy ng isang balding tubig na may tinunaw na asin. Kung iisipin ng isang normal na tao, tubig lamang talaga yon. Ngunit para sa aswang, nangisay ito at nagmamadaling tumakas habang sumisigaw. Bukod sa tinunaw na asin, ang tubig na yon ay may bisa ng medalyon na tanga ng matanda. Ginagamit ito bilang pampaswerte sa maraming bagay, katulad ng negosyo at sugal. Pero matindi rin ito kung gagamitin sa masasamang elemento lalo na sa aswang. Ibababad lamang ito sa tubig at makalipas ang ilang sandali, kaya na nitong makapatay ng aswang. Gabing-gabi na gising ka pa pala, anak. Wika ni Mang Lucio. Alangan naman, tay. Sino ba namang makakatulog kung panay yung bigay ng senyales ng medalyon mo? Akala ko naman may nakapasok na sa bahay. Tugon ng anak. Natawagin na lang natin sa pangalang Lagring. Ganun ba, anak? Nga pala, tay, bakit naman kayo nagdala ng aswang dito sa bahay? Kadalasan naman, kung saan kakahuyan mo lang sila kinakalaban. Ewan ko sa isang yon. Sumama ba naman hanggang dito sa bahay? O siya, halina at pumasok na tayo bago pa nila maisipang bumalik. Wika ni Mang Lucio. Bago pumasok ay tinignan muna ng matanda ang paligid. Wala na yung dalawang kasama ng aswang doon sa kahuyan. Hindi na rin niya naaamoy ang samyo nito, kaya tuluyan ng pumasok ng bahay para makapagpahinga. Bukang liwayway pa lamang, pasado 4:00. Gising na si Mang Lucio para maagang makapagsibak ng kahoy. Yan ang nakasanayan nitong gawain sa ganyang oras. Pagkatapos magkape, hihintayin ang pagsikat ng araw para maipastol ang kalabaw. Wala naman silang lupaing pansaka ngunit kinakahiligan ni Mang Lucio ang mag-alaga ng kalabaw. Nasanay na ito sa kinalakhang probinsya, ngunit nang malipat sa tinitirhan ngayon sa probinsya ng asawa, hindi na ito nakapagsaka. Sa kalagitnaan ng pagsisibak, hindi inaasahan ng matanda na mahagip ng tingin ang babaeng naglalakad sa daan. Nagmamadali at palingon-lingon. Mahina na lamang siyang napatawa dahil kilala niya yung babae. Ayan! Inumaga na ng uwi. Mang aswang ka pa. Sita ni Mang Lucio.
Hindi naman niya inaasahan ang naging reaksyon ng babae. Tumingin ito sa kanya at sinamaan ng titig. Hindi naman siya nagpatalo. Itinutok nito ang hawak na palakol. Hindi na ito pumalag at lumakad na paalis. Mas lalo namang napatawa si Mang Lucio. Ibinalik na lamang niya ang pansin sa ginagawa. Makalipas ang ilang oras, sumikat na ang araw sa pagpatak ng 6:00 ng umaga. Gising na din sila Gring na kagad nagpakulo ng tubig para makapagtimpla ng kape. Sinabay na rin niya ng pagsaing at pagluto ng ulam. Pagkatapos, tinawag na ni Mang Lucio para sabay na makapag-agahan. Matapos yon, bumalik na si Mang Lucio sa nakasanayan, ang pagbabad ng medalyon sa tubig. Ang tubig na binabaran ay kadalasan niyang iniiwan sa anak bilang pangontra sa masasamang loob at nilalang na nagbabalak mambiktima. Magmula noong natutunan niya ang ganitong bagay, ito na ang nagligtas sa kanila sa makailang beses na panganib. Tatay, pupunta ba kayo ng sabungan ngayon? Tumawag pa naman si Lola Mending. Baka raw makakapagpadala ka ng pera. Nasa lanta ng bagyong Bukirin eh. Maraming gastusin para sa pag-aayos. Wika nila Gring. Oo anak. Sasadya akong sa sabungan pero magpapadala muna ako sa lola mo. O siya, lalakad na ako. Gagabihin yata ako at kapag may aaligid na masamang elemento, huwag kang magdadalawang isip na sabuyan ulit ha. Maliwanag. Alam ko na yan, Tay. Basta wag na kayong magdala ng aswang pag-uwi ha, kagaya kagabi. Ay sus, oo na. Mauuna na ako. Tugon ng matanda. Umalis na si Mang Lucio. Sakto naman na papuntang bayan ang napadaang tricycle kaya nakisakay na ito. Sa daan pa lamang papuntang bayan, napansin na ni Mang Lucio ang nakasunod na sasakyan. Matanda man ang edad, ngunit matalas pa din ang isipan para matandaan kung kaninong sasakyan yon. Kay Don Manalo. Pagkababa niya sa mismong bayan, buwaba din ang mga ito at bumuntot sa kanya. Isinawalang bahala na lamang ito dahil hindi naman sila basta-basta makakagawa ng kasamaan. Mataos sa paligid at halos siksikan. Sinundan pa ito ni Don Manalo hanggang sa sanglaan, kung saan naguhulog ng pera para ipadala sa probinsya. Hindi na lamang niya pinahalata na napansin niya ang mga ito. Kalmado lamang siyang naglalakad at nagtatanong sa mga nagbebenta. Ngunit hindi bumibili. Sadyang inoobserbahan lamang ang tatlo. Nang magawa niyang mailigaw ang mga ito, nagmamadali nang bumalik si Mang Lucio para makapagsimula na sa bahay sabungan. Matao na doon pagdating sa lugar. Hindi na ito nagulat nang makalipas ang ilang oras. Dumating si Don Manalo. Nagkatinginan sila ngunit iniwas niya ang paningin para hindi makahalata. Ng mga sumunod na oras, hindi na mapalagay ang tangang medalyon ni Mang Lucio. Gusto nang kumawala ng bisa at patikimin ang aswang na nasa paligid. Ngunit sinikap niya munang mapakalma ito. Dahil meron pang araw, papalubog pa lamang ng mga oras na yon. At isa pa, mas dumadami pa ang tao sa sabungan dahil araw ng Sabado. Kakatanggap lamang ng sahod ng mga sugarol na kagad nagsiksikan doon. Sa pagsapit pa ng 11:00 ng gabi, dito na nagkaroon ng pagkakataon si Mang Lucio. Kakaunti na lamang ang mga tao dahil isa-isa nang umuuwi matapos matalo. Sa puntong yon, hindi na ito tumataya. Hinihintay na lamang na mapatingin si Don Manalo sa kanya para maaya sa labas
Kanina pa nakabantay sa kilos niya ang 2 tauhan nito. Sigurado ang matanda kung sila lamang ang nasa bahay sabungan. Malamang kanina pa sumugod ang mga ito. Nang mapatingin sa kinauupuan niya si Don Manalo, nagmamadali itong tumayo saka lumabas. Napangiti naman ito nang mapansing sumunod sa kanya pati ang 2 tauhan. Pagkalabas ni Mang Lucio ng bahay sabungan, hinintay niya sina Don Manalo. Mabagal nitong kinilagan ang tali ng bisikleta at nang makalabas, saka lamang binilisan ng kilos. Sumakay ito at sinimulang pumadyak ngunit napatigil ng harangin. Hindi siya nagpapahalata at naggunwaring walang kaide-ideya sa mga nangyayari. May problema ho ba tayo? Tanong ni Mang Lucio. Inaasar mo ba ako, tanda? Tugon ni Don Manalo. Ho, ano ho ba ang ibig niyong sabihin? Noong una, tinulungan mo yung babae. Ngayon naman, inaasar mo ako sa mga kilos mo. Ano bang gusto mo? Muling tanong ni Don Manalo. Lihim namang napangiti si Mang Lucio nang mapagtantong nasindak pala ang nilalang sa mga kilos niya. Pasensya na ho kayo pero wala ho akong alam sa pinagsasasabi ninyo. Tumataya lang naman ho ako sa loob. Yun lang. Mauna na ho ako sa inyo. Wika ni Mang Lucio. Patuloy lamang sa pagmamaang maangan ang matanda. Nagmamadaling pumadyak si Mang Lucio. Nang makalayo lumingon ito at nakitang nakasunod sina Don Manalo sakay ng sasakyan. Mas binilisan niya ang pagpadyak at lumihis ng daan. Balak na dalhin sa kagubatan ang mga nilalang na nakasunod. Habang papasuot na sa gubat, dahan-dahan nang inihahanda ni Mang Lucio ang medalyon, pati na ang tubig na merong bisa nito. Palagi niya itong bitbit, nakatali sa bisikleta. Pagkarating sa pinakamasukal na bahagi, huminto at hinintay ang 3. Natagalan dahil hindi na maipasok ang sasakyan. Talaga bang dito mo pa kami dinala? Wika ni Don Manalo. Makikita sa mukha nito ang paggiti na tila kampante. Hoy! Don Manalo, masyado kayatang padalos-dalos. Hindi ka nag-iisip. O sadyang wala kang isip. Pangaasar na matanda. Bigla namang nawala ang ngiti nito sa mukha. Anong pinagsasasabi mong hayop ka? Mas hayop ka at mas masahol pa. Ano? Nandito kayo sa lugar namin para manghasik ng kasamaan. Dito naman kayo mambibiktima. Tugon ni Mang Lucio. Mahabang katahimikan ang pumagitna sa pagitan nila. Matapos yung sabihin ni Mang Lucio, kitang-kita naman sa pagbumuka ni Don Manalo ang sagad na galit. Dahil sa mga salitang galing sa matanda. Habang ang mga tauhan naman nakahanda na, hudyat na lamang ang hinihintay. Makalipas ang ilang sandali, bago pa muling makapagsalita si Mang Lucio, nag-anyong aswang na ang 2 at kagad sumugod. Inaasahan na yon ni Mang Lucio, kaya mabilis na kumilos ang mga kamay para isaboy ang laman ng hawak na bote. Saktong natamaan ang 2 at dahil nagtataglay ng bisa ng medalyon, hindi na natuloy pa ang balak na pagsalakay ng mga ito. Sa halip,
Naghiyawan at nagwawala buhat sa matinding epektong natanggap mula sa medalyon. Habang si Don Manalo naman nagulat, hindi nakakilos sa kinatatayuan. Nang hindi na makayanan ng tauhan ang bisa ng medalyon, nagsialisan ang mga ito at nang siya na lamang ang naiwan, napatawa si Mang Lucio sa ipinakita nitong takot. Kung makapagsalita ka kanina, akala mo wala kang kinakatakutan. Pero ngayon, pati laman mo nanginginig. Ano, gusto mong matulad sa mga tauhan mo? Pangaasar na matanda. Akma na sanang iahagis ni Mang Lucio ang mismong medalyon kay Don Manalo. Nang mabilis itong tumalikod sabay takbo, mas lalo tuloy napalakas ang pagtawa ng matanda. Babalikan kita. Tanda! Babalikan kita! Banta ni Don Manalo. O sige, tumakbo ka lang. Duwag. Tugon ni Mang Lucio. Nang mapansin na matanda ang pagharurot ng sasakyan, dali-dali na itong umangkas sa bisikleta at umuwi. Madaling araw nang maalimpungatan si Mang Lucio sa kalampagan ng bubong. Pasado 1:00 ng mga oras na yun. At kahit antok na antok pa, pinilit bumangon para alamin ang nangyayari. Nang maamoy ang umaalingasaw na baho, hindi na ito nagdalawang isip na bitbitin ang balde palabas at walang pasabing isinaboy ang lamang tubig sa itaas. Matapos ang ilang segundo, bumagsak ang aswang galing sa bubong. Nagwawalat nangingisay dahil sa tubig na may bisa ng medalyon. Hinablot na rin ni Mang Lucio ang palakol na nasa silong ng bahay. Nilapitan niya ang aswang at akma na sanang tatagain, nang may mapansin mula sa likuran. Paglingon niya, bumungad ang isa pang aswang. Meron pa itong bakas ng pagkapaso sa muka't dibdib at wala na itong ibang maisip kundi ang mga tauhan ni Don Manalo na nakaharap kagabi. Nang sumugod ang aswang, ito naman ang binalingan ng atensyon. Pinaulanan siya ng kalmot ngunit wala namang tumatama. Sa napapansin ng matanda, may pag-aalangan itong lumapit sa kanya ng husto. Mukhang ayaw mapalapit dahil sa tindi ng bisa ng medalyong tangan. Nang makahanap ng tiyempo, siya naman ang walang tigil na nagbato ng taga. Hindi tinigilan hanggang sa matamaan sa braso't hita. Sa lalim ng mga sugat, nahirapan na itong kumilos, bumagsak at napahiyaw na lamang sa sakit. Ang unang aswang naman ang pinansin ni Mang Lucio na dahan-dahang gumagapang para makatakas. Hinambalos niya ang ulo nito gamit ang hawakan ng palakol, kaya napasubsob ang ulo sa bato. Nang isay pa ng todo at napapansin ang paghihingalo, ilang sandali pa, nagising ang anak na si Lagring matapos maamoy ang matinding alingasaw ng baho. Kagad binitbit ang plangganang may tubig saka lumabas. Nang makita ang aswang na nakahandusay sa bakuran, binuhusan pa niya ito. Napasigaw pa nang mapansin ang isa pang aswang na nasa tabi ni Mang Lucio. Tatay, ano na naman ba to? Sabing wag kang magdala ng aswang dito sa bahay eh. Wika ni Lagring. Anak, wala akong dinadala. Sila ang kusang lumalapit sa bahay. May isa pa. Tugon ni Mang Lucio. Kagad namang inutusan ng matanda si Lagring na pumasok ng bahay.
Matapos makita si Don Manalo na naglalakad palapit, naninigas na ang panga nito sa labis na galit. Giniba pa ang bakod na gawa sa kawayan. Hindi na dumaan sa mismong daanan. Huwag kang magalit, Don Manalo. Tandaan mo, kayo ang kusang lumapit sa akin. Tinatapatan ko lamang ang inyong mga pag-atake. Wika ni Mang Lucio. Wala nang salita pang lumabas sa bibig na Don Manalo. Nag-anyong aswang na ito at kagad ng sumugod. Mabilis ito ngunit nakakayanan namang sumabay ni Mang Lucio. Patuloy lang ito sa pag-atake. Sinisikap na mahawakan siya para makagat. Habang tumatagal, mas bumibilis ang nilalang at natatamaan na si Mang Lucio. Makailang ulit pang natumba ang matanda ngunit kagad namang nakakabangon. Yun nga lang, muli na namang babagsak matapos matamaan ni Don Manalo. Sa puntong ito, napapaisip si Mang Lucio ng ibang solusyon. Dahil kung sa tapatan ng lakas, alam niyang hindi niya kakayanin ang nilalang. Sinikap nitong maikabit kahit sa kamay man lamang ang medalyon. Subalit hindi magawa dahil sa bilis ng kilos. Samantalang si Lagring naman, nanonood mula sa bintana, hindi na mapakali. Kitang-kita kung paano nahihirapan ang ama. Ilang ulit na itong nakasaksi ng sagupaan ni Mang Lucio laban sa iba't ibang aswang. Ngunit madali lamang niya itong napapatumba. Hindi katulad ngayon, na mukhang ang ama pa ang madedehado sa huli. Dahil sa pag-aalala, naghanap na din ito ng paraan para makatulong. Hinanap niya ang isa pang medalyon. Dalawa ito. Isa lamang ang madalas na dala ni Mang Lucio. Iniiwanan nito sa bahay ang isa bilang proteksyon. Nang makita yon sa kwarto ng ama, nagmamadali itong lumabas sabay dampot ng bote sa altar. Pagkalabas, nakapaibabaw na ang aswang kay Mang Lucio. Nahihirapan na ito sa pagpigil at ngayoy kaunti na lamang ay babaon na sa mga mata ang matutulis na kuko ng nilalang. Ngunit hindi na nangyari. Matapos maisaboy niya ang laman ng dalang bote sabay subo ng medalyon sa bibig mismo ng aswang. Napahiwalay ang nilalang kay Mang Lucio. Natatarantang napasuot sa kakahuyan at doon pumakawala ng malakas na daing. Pinagkakakalmot pa ang sarili dahil sa tindi ng kapit ng bisa ng medalyon. Sinundan nila ito at nasaksihan ang huling sandali ng nilalang. Nang bumagsak, nangisay pa sa loob ng ilang minuto bago tuluyang naputulan ng hininga. Nang tuluyang mamatay, nailuwa nito ang medalyong isinubo sa kanya. Buti nga sa'yo. Kilala mo ba ang aswang na yan, Tay? Tanong ni Lagring. Ngunit hindi na sumagot si Mang Lucio sa tanong ng anak upang hindi na maghinala. Ang importante sa kanya, tuluyan nang nawala si Don Manalo na umaaligid sa lugar para ipahamak ang ibang taong walang kalaban-laban. Nilapitan niya ang bangkay nito, pinulot ang isa pang medalyon at saka hinayaan ang katawan na sikatan ng araw. Alam mo, Tay, laking tulong talaga ng medalyon mo, no? Kung hindi dahil dyan wala tayong lakas laban sa mga aswang na yan. Wika ni Lagring. Ito ang palagi mong tatandaan, anak. Basta may medalyon ang isang tao at nagagamit sa wastong paraan at napapangalagaan, hindi ka talaga papapayaan.
lalo na sa kapangahasan ng aswang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Enero. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Leyte. Ayon kay Enero, nakatira sila sa lugar ng Hinundayan. Ngunit nang masalanta ang kanilang tahanan, lumipat sila sa Samar. Ngunit bago mangyari ang lahat ay nagkaroon si Enero ng kakaibang karanasan sa Hinundayan na buong buhay niyang hindi malilimutan. 20 anyos pa lamang si Enero ng mga panahong yun. Nakatira sila sa bukid malayo sa bayan at iilan lamang ang kabahayan. May ilog sa baba at may makapal na kawayanan na maraming nakapalibot na bagakay. Pinaniniwalaan, nakakatakot sa lugar na ito dahil may bali-balitang may nagpapakitang iba't ibang klase ng elemento. Mga tiyanak, sobrang tangkad na mga nilalang at iba't ibang mahihiwagang hayop. Ngunit sa kabila ng lahat, wala naman nabalitaang namatay o ginambala ng mga elemento. Hindi naman naniniwala dito ang binata dahil madalas naman siyang pumunta sa lugar para mag-igib ng tubig sa ilog. Minsan pa ay namamahinga sa lilim ng kawayanan. Ngunit wala naman siyang nararamdamang kakaiba sa lugar. May mga tao ngunit mga kababaihan lamang na naglalaba sa ilog. Galing sa itaas ng bundok at karamihan ay kakilala niya. Ngunit may nakatawag ng atensyon ng binata. Nang pauwi na sana ng tahanan, nakakita ito ng isang ubod ng gandang dalaga. Matangos ang ilong, malasibuyas ang labi at may maliit na muka. Balingkinitan ang katawan na talagang nakakapanindig balahibo ang alindog, lalo na kapag naglalakad. Pumunta ito sa ilog at parang maliligo. Hindi kilala ni Enero ang babae. Hindi niya alam kung saan ang gagaling at bigla na lamang itong lumitaw sa bagakayan. Naisip tuloy ng binata na may bahay sa kabilang banda nito na pagmamay-ari ng isang mayamang pamilya. Sa pananamit pa lamang ng babae, halata nang may kaya ito sa buhay. Ibinaba ni Enero ang 2 galon ng tubig. Maiging pinagmasda ng dalaga. Hanggang sa napansin siya nito. Nakita niya ang pagngiti at pagtitig ng dalaga na nakakatunaw. Napalunok ng laway si Enero. Iniisip sa sarili na parang gusto niyang lapitan ang dalaga. Ngunit nahihiya siya. Ilang sandali pa, lumubog ito sa tubig at hinawakan ang damit na parang huhubarin. Napalunok at napapikit ng mata si Enero. Umandar ang pagkalalaki. Nakatitig lamang sa kanya ang babae at hindi man lamang nagalit habang pinagmamasdan ang kanyang katawan. Hanggang sa inangat ng dalaga ang kamay nito. Sumenyas na ibig sabihin ay pinapalapit pa ang binata. Napatingin naman sa paligid si Enero at baka may makakita sa kanya. Nakakahiya. Ngunit yung mga tao sa hindi kalayuan, tila wala namang pakialam at parang hindi naman siya napapansin. Kaya naman, marahan itong lumapit sa babae. Nanginginig pa ang katawan hanggang sa tuluyang makalapit at tumuntong sa isang bato sa gilid ng ilog. Nilapitan siya ng dalaga. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Enero dahil bumakat ang dibdib nito
habang sobrang angat ang ganda ng katawan niya. Hindi nakagalaw si Enero hanggang sa nagsalita ang babae. Nagtanong kung ano ang pangalan ng binata. Sinugot naman ito ni Enero habang yung mga mata ay nakabaling sa ibang direksyon. Hindi niya kinakayang tignan ang dalaga ng malapitan at isang di pa na lamang ang lapit nito sa kanya. Oh, bakit parang natatakot ka sa akin? Hala ka ha? Wala naman akong ginagawa sa'yo. Wika ng babae. Hindi naman nakakatakot yung katulad mo. Naiilang lang po ako sa itsura nyo ngayon. Pasensya na po ha. Maliban sa sobrang ganda nyo, lutang na lutang po talaga yung katawan nyo eh. Bilang respeto po sana, pwede bang pakitabunan naman yung dibdib nyo? Tsaka, uuwi na po ako ha. Tugon ni Enero. Natawa sa kanya yung babae. Sinabi nitong hindi naman siya nahihiya at normal lamang ito para sa kanya. Sobrang nagtaka si Enero ng mga sandaling yun. Papanong naging normal? Tila gawain ito ng mga mababang babae. Hanggang sa nagpakilala ito sa kanya sa pangalang Susan. Pagtalikod ni Enero, nagpahabol pa ito ng salita. Mag-iingat ang binata sa pag-uwi at magkita sila bukas. Hindi na sumaglit ng tingin si Enero. Iniangat na lamang ang kamay at umalis. Nang makarating sa tahanan, ipinalam niya ito sa ama na tawagin na lang natin sa pangalang Andoy. Isinalaysay niya na sobrang ganda ng dalaga na parang anak mayaman. Ngunit hindi man lamang ito nahihiya. Gusto din itong makipagkita kinabukasan. Dagdag pa niya. Kayo ba tay? Alam niyo po ba kung may ibang bahay doon sa kakahuyan? Tanong ni Enero. Napailing naman si Tatay Andoy at sinabing wala naman dati. Pero baka merong bagong ipinatayo ngayon at hindi pa niya nakikita. Baka iba yung nakita mo anak ha. Sinasabi ko naman sa'yo na may mga nakatirang kakaibang nilalang doon. Naku ka, baka naengkanto ka na iho ha. Kadalasan pa naman sa naeengkanto yung taong nagustuhan nila. Hindi naman sa ipinagyayabang kita. May itsura ka, Enero. Bagay na masasabing anak nga kita. Banat ng tatay ni Enero na tila may kasamang pangaasar. Bagaman mabait ang ama, sobrang palabiro nito at maraming kasundong malakas uminom. Hindi maalis ng binata sa isipan ang babaeng si Susan. Kahit sabihin pa ng ama na engkanto ito, hindi niya pinapansin. Talagang nahumaling ito sa kagandahan ng dalaga. Kahit sa pagtulog, dala niya ang imahe nito at nakakaisip pa ng hindi magandang gawain. Hanggang sa mapanaginipan niya ito, naroon pa rin sila sa ilog. Naliligo habang humihele at binabanggit ang kanyang pangalan. Hanggang sa nagising ito at nagulat nang bumungad ang ina. Kanina pa pala siya ginigising dahil nadidinig nila ang pag-ungol ng binata sa kabilang kwarto. Napailing na lamang si Enero at napatawa sa sarili. Para na itong nababaliw sa kakaisip kay Susan. Kinabukasan, kahit hindi ito inuutusan ng nanay na mag-igib dahil puno pa naman ang imbakan, pero nagmungkahi ang binata na gagamitin ang lumang drum para imbakan ng tubig. Sobrang nagtataka noon ang nanay ni Enero, habang si Tatay Andoy naman
napapailing habang kumakamot sa ulo. Bago umalis, sinabihan pa siya nito na kapag nakita muli ang dalaga, dalhin ito sa tahanan para ipakilala sa kanila. Hindi na nagsalita sa Enero. Dumiretso lamang sa babaan hanggang sa makarating sa ilog. Pumunta sa lugar kung nasan sila kahapon. Tumingin siya sa paligid. Hinahanap kung nasan, ngunit wala. Hindi niya makita si Susan. Kaya inisip na lamang na baka hindi pa dumadating ang dalaga. Aantayin niya ito ng ilang sandali, katulad ng oras kahapon kung kailan niya nakita. Pumunta siya doon sa pinagpapahingahan sa lilim ng kawayan. Ngunit magtatanghali na lamang. Hindi pa din nagpapakita ang dalaga. Nabagot na si Enero at napadabog pa sa lupa. Ay, sabi niya, magkita kami, wala naman. Gusto ko pa naman sanang ligawan siya. Wika ni Enero sa sarili. Tinignan niya ang kawayanan. Lumapit dito at tinignan kung meron bang daanan. Ngunit wala naman. Ngunit sa halip, dikit-dikit na bagakay at kung madikit ka, sobrang kati dahil sa balahibo nito. Kaya ang ginawa ni Enero, lumibot siya sa kabilang banda hanggang sa makarating sa likod ng lugar. Ngunit ni isang bahay, wala itong nakita. Malalaking puno lamang at makapal na damuhan. Umabante pa ng lakad ang binata hanggang sa makapasok na siya sa kabilang bundok. Ngunit wala naman talagang bagong bahay. Kaya naman inisip niya na baka naglalakbay lang din yung dalaga kasama ang mga magulang. Nagmamadali ito sa pagbalik sa ilog. Baka dumating ang dalaga. Hindi niya ito maabutan at magkasalisi sila ng landas. Noong nakabalik na sa Enero, napanganga ito dahil naroon na sa pinagtutungtungan niyang bato ang dalaga, katabi ng dala niyang mga galon. Kinakawayan si Enero at lumapit naman ang binata. Subalit naglakad patawid ng ilog si Susan papasok sa bagakayan. Sinundan naman ito ni Enero. Gusto niyang malaman ang tirahan ng dalaga. Hanggang sa huminto ito sa gilid ng bagakay. Nakangiti at tila nang aakit ang mga labi. Lumapit si Enero at nagtanong dito kung saan ba nakatira ang dalaga. Sumagot naman ito at sinabing doon siya nakatira. Nanlaki ang mga mata ni Enero. Dito kinutuban ang binata na isang ang engkanto si Susan. Natakot siya. Ngunit sinabihan ito ng dalaga na huwag mag-alala at wala naman itong gagawing masama sa binata. Hanggang sa bigla na lang nagbago ang itsura ng buong paligid. Nawala yung bagakay. Napalitan ng isang malaking bahay na ubod ng ganda. Tatakbo na sana si Enero. Ngunit paglingon niya sa likuran, isa na itong madamo. Malawak na lugar at tila walang hangganan. Inimbitahan si Enero na wag siyang mahiyang pumasok sa tahanan nito. Nag-iisa lang naman ang dalaga sa loob. Ngunit napailing si Enero. Sinabing uuwi na siya at nakiusap na ibalik ang daanan. Natawa naman ang dalaga at sinabing nakakatuwa siya. O sige, ibabalik ko ang daanan. Pero pumasok ka naman muna sa bahay ko. Ikaw pa lang ang kauna-unahang naimbitahan ko dito eh. Ayaw ko kasi doon sa iba. Ang susungit ng ugali. Gusto mo bang kumain? Tanong ni Susan. Hindi nakapagsalita si Enero. Pagkapasok ng bahay, para itong nasa mansyon ng ginto at kumikinang ang buong paligid. Pinaupo si Enero sa isang magandang upuan.
Pumunta sa isang parte ng bahay ang dalaga at pagkabalik, may dala itong pagkain. Inihaw na manok at 2 prutas, ngunit hindi alam ni Enero kung ano ang mga ito. Sinabi ng dalaga na kumain muna si Enero bago umuwi. Dahil sa takot at pangamba na hindi ibalik, kinain naman ni Enero ang mga iniabot ni Susan. Maniwala man kayo sa hindi, pagkasubo pa lamang ni Enero doon sa pagkain, ngumiti ang dalaga na parang nagagalak sa pagkain ng binata. Hanggang sa matapos si Enero, tinanong ito ni Susan kung gusto niya pa bang umuwi. Nagtaka ang binata at biglang nawala ang takot na nararamdaman niya. Sa halip, bumalik ang pagkahumaling sa dalaga at tila may gayuma ang pagkaing inihain sa kanya. Isang tanong at isang sagot. Uuwi ka pa ba sa inyo o hindi? Kapag oo, pauuwiin kita. Pero kapag gusto mo rito, habang buhay na kitang makakasama. Tanong ni Susan. Hinalikan pa siya nito at naghubad sa kanyang harapan. Nangatog sa pananabik ang binata na maangkin ang dalaga. Tumayo siya at ginantihan ng halik si Susan. Ngunit bago ito humalik, napabitaw ito ng Diyos ko at sinabi sa isipan na sana makauwi siya matapos ng gagawin kay Susan. Nagulat ang binata nang mapansin na nagbago ang balat ng dalaga. Naging malaberde at makintab hanggang sa inilayo niya ang mukha sa dalaga. Sa hindi malamang dahilan, napabitaw ng mabigat na salita sa Enero. Hindi ako sasama sa'yo. Wika nito. Kumunot ang mukha ni Susan at biglang pumangit. Kumulubot ang balat. Yung labi at mga mata ay naging itim. Napasigaw sa takot si Enero hanggang sa nagbago ang itsura ng buong paligid. At nakita na lamang ang sarili na naiipit sa gitna ng bagakay. Hindi siya makagalaw hanggang sa marinig niya ang sigaw ng ama. Sumagot si Enero at sinabing nasa loob siya ng bagakayan. Pinagtataga ng ama ang bagakay hanggang sa makita si Enero na naiipit. Nailabas siya sa loob at nalamang 1 linggo na pala siyang nawawala. Matagal na pala siyang pinaghahanap ng kanyang ama at ilang mga kaibigan nito. Sobrang nagtataka noon si Enero. Sinabi niya ang lahat ng nangyari sa kanya, pati yung tanong na oo o hindi. Mabuti na lamang ay nakauwi siya marahil sa tulong ng mariing pagdarasal. Mula nang magdasal siya, doon lamang niya napansin ang pagbabago ng balat ni Susan. Marami ng katulad na ganyang mga pangyayari, Enero. May kilala ko sa Cebu. Halos 2 buwan nang nawawala bago matagpuan. Sobrang payat at nasa bitak ng malaking bato. Naiipit na parang katulad mo. Pasalamat ka at nakauwi ka pa. Ngayon, naniniwala ka na ba sa mga ikinikwento ko sa iyo? Wika ni Tatay Andoy. Hindi nakapagsalita ang binata. Nagsisisi sa ginawa niya. Ngunit hindi talaga maiiwasang malinlang sa ganda ni Susan. Mula noon, kahit kailan ay hindi na siya lumapit pa doon sa bagakayan. Hanggang sa pag-iigib na lamang at kagading umuuwi. Ayaw na niyang mangyari sa kanya ang sinapit doon sa loob ng bagakayan. Kaya tayo, kapag nasa gubat o mga pinaghihinalaang lugar na may mga engkanto, mag-iingat at huwag maniniwala kagad sa nakikita ng mga mata. Kagaya ni Enero, na ginayuma at kamuntikan pang hindi makabalik.
Ugaliin ang pagdarasal lalo na kung nasa panganib. Malakas ang mga kataga ng Ama at kaya kang iligtas sa kahit anong banta. Yan ay kung totoo at buo ang pananalig mo sa Kanya. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.